Isang ibong phoenix ang aksidenteng nakulong sa bakal na lambat. Plano ng isang lalaki na dalhin ito sa hari. Nagmakaawa ang kawawang phoenix na pakawalan siya. At tumulo ang isang mainit na luha mula sa kanyang mata. Naawa ang lalaki sa kalungkutan ng phoenix. Kaya tinanggal niya ang mabigat na lambat. Parang muling isinilang ang phoenix ng makalaya. Tumingin ito sa lalaki ng may pasasalamat. Pagkatapos ay ikinampay ang malalaking pakpak at lumipad paitaas. Ang phoenix ay simbolo ng swerte. Kung iiwan mo ang swerte ngayon, siguradong magiging maayos ang lahat at matutupad ang iyong mga hiling. Bilang pasasalamat sa lalaki, nag-iwan ng phoenix ng isang tunay na balahibo. Mapoprotektahan nito ang lalaki mula sa kapahamakan sa oras ng panganib. Ngunit dahil hindi nahuli ni Afanti ang phoenix, ipinakulong siya ng hari. Nais sanang ipakita ni Afanti ang tunay na balahibo bilang patunay. Ngunit ang balahibo ay kupas at mas pangit pa sa balahibo ng manok. Natawa ang lahat ng naroon. Inisip ng hari na pinaglalaroan siya ni Afanti. Kaya't inutusan niya na patayin si Afanti. Nang itaas ng Verdugo ang palakol, biglang nagliyab ang tunay na balahibo. Nang tumingala ang lahat, nakita nila na naramdaman ng phoenix ang panganib ni Afanti. At agad itong dumating. Dumapo ito sa ibabaw ng bayan. Nabalot ng mainit na liwanag ang buong bayan. Naniwala ang lahat na hindi nagsisinungaling si Afanti. Tinawag siyang bayani. Wala nang nagawa ang hari kundi bigyan ng parangal si Afanti sa harap ng lahat. Ngunit lihim siyang nagtanim ng galit. Di nagtagal, nagutos ang hari. Inutusan niya si Afanti na gisingin ang prinsesa ng yelo sa tuktok ng bundok. At dalhin ito pabalik upang maging reyna. Mapanganib ang paglalakbay. Iniisip ng hari na mamamatay si Afanti sa daan. Ngunit may mahiwagang kabayong katulong si Afanti. Mabilis silang nakarating sa tuktok ng bundok. Ngunit isang nagyelong pinto ang hamarang kay Afanti. Nang wala nang maisip si Afanti, muling nagliyab ang tunay na balahibo. At pumasok ito sa pinto ng yelo. Agad na natunaw ang makapal na pinto ng yelo. Natangay ang maliit na kabayo. At naging yelong itlog na nakasabit sa bangin. Maingat na pumasok si Afanti sa palasyo ng yelo. Sa wakas ay nakita niya ang prinsesa ng yelo. Ginaisang siya ng tunay na balahibo. Nang malaman ng prinsesa ng yelo na isang matandang lalaki ang magpapakasal sa kanya, sinabi niyang mas gugustuhin niya pang mamatay kaysa sumama kay Afanti. Hinayla niya si Afanti at tumalon mula sa mataas na bangin. Mabuti na lang at dumating agad ang maliit na kabayo gamit ang kanyang mga pakpak. At nailigtas sila. Matagumpay na naibalik ni Afanti ang prinsesa sa palasyo. Ngunit tumanggi ang prinsesa na pakasalan ng hari dahil nawawala ang singsing na puso ng karagatan ng kanyang lola. Dahilan niya ay ang nawawalang singsing. Nang malaman na ang singsing ay nalunok ng isang higanteng balyena, agad na ipinatawag ng hari si Afanti. Muli, ang misyon na mahanap ang singsing ay napunta kay Afanti. Paglipat ng eksena, lumilipad si Afanti sakay ng kanyang maliit na kabayo sa ibabaw ng malawak na karagatan. Ngunit aksidente siyang nabangga ng isang grupo ng mga sigol at nahulog. Nang hilahin muli ni Afanti ang maliit na kabayo, nakita nila ang isang napakalaking balyena sa harapan. Nakakadena ito sa ibabaw ng dagat. May isang lalaking naghahanap ng kayamanan sa dagat. Biglang isang malaking alon ang hamampes sa kanya. Buti na lang at hinayla siya pataas ng lumilipad na asno sa oras ng panganib. Doon lang napagtanto ng lalaki na ang napakalaking nilalang sa harap niya ay isang higanteng balyena na nakakadena. Hindi alam kung gaano katagal nang nakakulong ang balyena doon. May mga puno at halaman na tumutubo sa likod nito na parang isang maliit na isla. Nang makita nito si Afanti, ang balyena ay umiyak ng napakaraming luha. Naunawaan ni Afanti na humihingi ng tulong ang balyena. Nagpa siya ang mabait na si Afanti na tulungan ang balyena na makalaya. Sumakay siya sa kanyang asno at sumisid sa butas ng ilong ng balyena. Piniliti ng maliit na asno ang loob ng ilong ng balyena gamit ang mga balahibo sa pakpak nito. Biglang nakaramdam ng matinding kati ang balyena. Pagkatapos, hindi nito napigilan ang paglabas ng kanyang lakas. Isang napakalakas na bahing, parang pagsabog ng bulkan, ang lumabas mula sa balyena. Nabasag ang makapal na kadena. Sa wakas ay nakalaya ang balyena at bumalik sa kalaliman ng dagat. Bilang pasasalamat kay Afanti, nagpadala ang balyena ng isang maliit na yulang na may dalang singsing na gawa sa purong ginto. Hindi inaasahan, ito pala ang puso ng karagatan na hinahanap ng hari. Ngunit nagdalawang isip si Afanti. Dahil kung makuha ng hari ang singsing, wala nang dahilan ng prinsesa para tumanggi sa kasal. Sa totoo lang, matagal nang may pagtingin si Afanti sa prinsesa. Nagpasya siyang isugal ang lahat para sa prinsesa. Nang sumapit ang gabi, plano ni Afanti na palihim na tumakas kasama ang prinsesa. Ngunit nakita sila ng isang ministro sa di kalayuan.
Bago pa man sila makatakas, nahuli sila ng ministro kasama ang mga kawal. Nakarinig ng komosayo ng hari at kumuha ng armas papunta sa bintana. Nang makita niya ang maliit na asno sa di kalayuan, agad niya itong binaril. Tinamaan ng bala ang maliit na asno at nahulog mula sa himpapawid. Para iligtas si Avanti, isiniwalat ng prinsesa ang kanyang sikreto ng imortalidad sa hari. Ngunit ang tusong hari ay nag-alinlangan. Isang ministro ang nagbigay ng suhestyon sa hari. Kinabukasan, sa harap ng palasyo, itinulak ng mga sundalo ang 3 malalaking kaldero. Ang unang kaldero ay puno ng kumukulong tubig. Ang pangalawa ay tubig dagat na kayang magpalamig ng tao agad. Ang pangatlo ay gatas na may lason. Kung malalagpasan ng hari ang 3 kaldero, siya ay mabubuhay ng walang hanggan. Ngunit ang tusong hari ay ayaw sumubok. Itinulak niya si Avanti. Agad na hinubad ng prinsesa ang kanyang singsing at inihagis ito sa kaldero. Nalagpasan ni Avanti ang unang pagsubok. Pagkatapos ay nahulog siya sa nagyayelong kaldero. Agad na nagyelo ang katawan ni Avanti. Biglang lumipad ang balahibo ng phoenix papunta sa kaldero. Muling nalagpasan ni Avanti ang pangalawang pagsubok. Ngunit nang mahulog si Avanti sa pangatlong kaldero, natulala ang prinsesa. Wala na siyang magagawa para tulungan si Avanti. Inisip ng lahat na patay na si Avanti. Nalungkot sila at naghandang umalis. Biglang may lumipad na puting liwanag mula sa langit. Isang kumikinang na dandelion. Nahulog ito sa kaldero. Sa isang iglap, nabuhay muli si Avanti parang phoenix. Ang sugatang asno ay tumakbo hanggang dulo ng mundo para makuha ang bulaklak ng buhay. Nang makita ng hari na buhay si Avanti, tumalon siya sa kaldero, ngunit nakulong siya sa isang bula at lumutang sa kalawakan. Hinangaan ng lahat ang katapangan ni Avanti. Si Avanti ang naging bagong hari. Namuhay siya ng masaya kasama ang prinsesa. Kung papipiliin ka sa asno, phoenix, at prinsesa, sino ang pipiliin mo? Isang higanteng balyena ang nakakadena sa dagat. Nakakulong ito ng daan-daang taon. Dahil nilulunok nito ang mga barko, ikinulong ito ng hari sa misteryosong dagat. Umiiyak ang balyena at gustong maging malaya. Isang araw, nakita niya sina Avanti at ang asno. Tinulungan ni Avanti ang balyena. Sumakay siya sa asno at pumasok sa butas ng ilong ng balyena. Sa loob ng ilong ng balyena, kiniliti ito ng asno gamit ang pakpak nito. Biglang nakaramdam ng matinding Katie angkon sa buong katawan. Hindi matiis ng kon ang Katie kaya nagpumiglas ito ng husto. Dahil sa lakas nito, naputol ang makapal na cage ng bakal. Sa huli, tuluyang nakawala ang kon sa pamamagitan ng isang malakas na pagbahing. Kasama sina Avanti at ang maliit na asno na tumilapon din palabas. Mabuti na lang at marunong lumipad ang asno kaya hindi sila bumagsak. Hindi alam ng lahat na ang asno ay hindi basta-basta. Ito ay dating isang banal na kabayo mula sa kalangitan. Nakatakas ito habang ang bantay nito ay dumalo sa piging ng peach. Lihim itong bumaba sa mundo ng mga tao. Dahil hindi pamilyar sa lugar, nahulog ito sa tubig. Mabuti na lang at nakita ito ni Avanti at iniligtas. Bilang pasasalamat kay Avanti, nag-anyong maliit na asno ang banal na kabayo upang bantayan siya. Nagbigay din ito kay Avanti ng 2 malalakas na kabayo. Ngunit dahil nasira ng banal na kabayo ang malawak na taniman ng trigo noong nakaraang gabi, galit na sumugod ang may-ari ng bukid kay Avanti. Nang makita ito ng maliit na asno, pinasakay nito si Avanti sa likod niya. Pagkatapos, sa isang iglap, nakarating sila sa malayong lugar. Hindi ito basta asno, para itong isang Lamborghini sa lupa. Ngunit nagdesisyon pa rin si Avanti na ibenta ang 2 kabayo para bayaran ang pinsala sa bukid. Pagpasok pa lang nila sa palengke, pinagkaguluhan na sila ng mga tao. Nakita ito ng sakim na hari. Walang nagawa si Avanti kundi panoorin. Ang hari na kinuha ang mga kabayo. Hindi nagustuhan ng maliit na asno ang ginawa ng hari. Kaya sumipol ito ng malakas. Biglang sumipa ang 2 kabayo at lumabas ng pinto. Nadamay ang hari na hindi pa nakakababa ng karwahe. Nawalan ng kontrol ang karwahe at sumubsob ang hari sa isang tumpok ng harina. Naging parang Snow White ang hari. Napahiya ang hari sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Pero hindi niya maaaring patayin si Avanti dahil lang doon. Kaya ang tusong hari ay nagbigay kay Avanti ng isang paraan para makabawi. Sa pinakamalalim na bahagi ng disyerto ay nakatira ang isang mabangis na ibon ng apoy. Madalas nitong inaatake ang mga sundalo ng hari. Kung mapapatay ito ni Avanti, patatawarin siya sa kanyang pagkakasala sa hari. Walang nagawa si Avanti kundi pumunta sa teritoryo ng ibon ng apoy kasama ang kanyang asno. Base sa mga kalasag at armas na nakakalat, maraming sundalo na ang nilamon ng ibon ng apoy. Ngunit nilakasan ni Avanti ang kanyang loob, at ikinalat ang mga mani na kanyang inihanda.
Ayon sa alamat, ang mga maning ito ay nakakapagpahina sa ibon ng apoy. Maya-maya, isang pulang liwanag ang lumitaw mula sa ilalim ng buhangin. Biglang sumulpot ang isang mainit na apoy mula sa lupa. Tingnang mabuti, hindi ito basta ibong apoy, kundi isang phoenix na nagsanay ng 10,000 taon. Pagkagising, ang phoenix ay lumipad patungo sa kalangitan. Ang makakita sa phoenix na ito ay magkakaroon ng swerte at magiging maayos ang buhay. Natuwa ang phoenix nang makita ang pagkain sa lupa. Gamit ang maarte nitong daliri, dinampot nito ang mani at inihagis sa ere. Pagkatapos, elegante itong tumalon para saluhin ito sa bibig. At nilamon ito pati balat. Habang kumakain ang phoenix, nanghihina ito at hindi makatayo ng maayos. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ito mapigilan ang sarili sa masarap na pagkain. Matapos damputin ang huling mani, bigla itong natamba. Bago tuluyang makatulog, nilamon ng phoenix ang huling mani.